aalis tayo. So, kasi pupunta kami ng Molito. Then, pagbalik natin, i-check ulit natin yung fuel consumption meter. Ready? Hi guys, today magkakaroon tayo ng in-depth review ng gas consumption ni ADV. No? Kasi nung mga nakakaraan, no? So laging sa kwento ko lang na sasabi yung fuel efficiency niya. No? Doon sa mga nakakaraang vlog ko. No? So, ang gagawin natin is i-reset natin yung fuel consumption meter niya. And then, aalis tayo. So, kasi pupunta kami ng Molito. And then, pagbalik natin, i-check ulit natin yung fuel consumption meter. So, yun. Ayan guys. First, i-reset muna natin yung fuel consumption meter niya. No? So, eto yun. So, itong dito, value dito is yan. Nung kinuha ko to sa Honda, ganyan na siya eh. So, hindi ko alam kung accurate pa siya. So, kaya ngayon, ang gagawin natin is i-reset natin siya. So, dito siya nire-reset. So, diba may trip dito. Ayan, trip A and trip B. No? So, hindi naman yan yung odo niya. So, kasi ang odo niya ito. So, itong trip A and trip B. Ayan, i-reset natin yan. So, paano siya i-reset? Ayan, itatapat nyo lang dyan. And then, lolong press natin to. Itong arrow right. Ayan. Tapos, yung isa din, ito. Okay. Ayan. So, pwede na nating gamitin yan. So, ngayon ang gawin natin, medyo i-hide natin to. Itong average consumption niya dito. So, ayan. Yan. Para mamaya surprise. Diba? So, ayan. Okay, time ulit. Let's go! Hi guys, nandito na tayo ngayon sa Molito. So iniwan muna natin si doon sa parking, si ADV na kailangan natin mag face mask kasi may na naman, may kumakalat na naman na ngayon, viral infection, di ba? So kailangan natin mag-iingat. So yun ang ginawa kong driving habit nga pala dun sa ayun nga, nung papunta tayo dito sa Molito is yung lang, hindi bira ng bira. Yung kunyari gagamitin ko yung silinyador kapag bantay, gano'n. Kasi yung iba, di ba, bomba ng bomba, gano'n, kahit hindi naman kailangan. So, ayun. And then yung idle stop and start switch, ayun, inactivate din natin yon. So, ayan, na-utilize natin yun. So, malaman kung okay siya, no? Kung mas matipid ba. So, yun. Tapos yung nandun nga pala sa website ng Honda, kine-claim nila doon na fuel consumption ng ADV is nasa 40 plus kilometers per liter. So, ayun. Tingnan natin kung ma-achieve natin yun hanggang sa pag-uwi. So yun, balikan ko na lang kayo, mamaya na lang ulit. Kakain lang kami.
Let's go! Hi guys, pauwi na kami na. So, same driving habit lang ulit. So, magkita-kita tayo sa bahay. Let's go! Guys, nakauwi na nga tayo. No? So, ngayon na yung moment of truth. Ano? Malalaman na natin kung ano yung gas consumption talaga ni ADV 160. Okay guys, ready na ba kayo? Sige. So ang market ni Honda, yung nasa website nila is nasa 40 kilometers per liter ang kaya ni Honda ADV 160. So tingnan natin ngayon. So yung bago ko ito na-reset, nasa 35.6. Yung 35.6, tipid na rin yun para sa 160cc na motor. So ngayon, malalaman natin kung ano yung totoong gas consumption ni ADV 160. Ready? $34.1. So ano yan? Stock. And then, so wala akong penaltan, ibig sabihin. And then, gamit ko pa yung idling stop and start switch natin. So, naka-activate lagi siya. Nung kanina, bago kami umalis, so sa Binyan, nagpagas. So, 100 pesos lang yun. No? So, from Binyan to Malito, so ano siya, 4 bars nun. So ngayon pag uwi, 3 bars natira sa kanya. So di rin masama kahit 34.1. So 34.1 is matipid na rin naman. No? So hindi lang natin na-achieve yung gusto natin na 40 kilometers per liter. One eternity later. Hi guys, ayan, nagbabalik tayo. No? So may ginawa pa akong additional experiment. No? Kasi nga, average consumption to ng gas. So, ibig sabihin, kailangan natin ng series of data para makuha natin yung average gas consumption niya. Kasi yung araw na nagpunta kami ng Mulito, ang load ng motor natin doon is dalawa kasi kami. Ako and then yung OBR ko na si Mrs. So, ang combined weight namin is nasa 180 kilograms, mga ganon. So, syempre, alam naman natin na kapag mas mabigat ang load ng motor ng sasakyan, mas malakas din siyang kumain or gumamit ng gas. Kasi nga, mas persado yung makina. No? So, ang ginawa ko, kasi nagpunta ako ng office nung isang araw. So, nung nagmulito tayo, Monday yun eh. So, nag-office ako is Wednesday night. So, sa naman yung Taguig BGC. So, ako lang yun. So, ako lang yung sakay ng motor. So, ibig sabihin parang yung weight nun is nasa 75 to 80. 80 lang, no? So, ibig sabihin hindi masyadong persado yung natin, makina. Kaya, hindi rin ganun kalakas sa gas. So, yun. And then, after that, kinabukasan naman, hinatid ko ulit si Mrs. sa Alabang, sa work niya. So, ibig sabihin, nadagdagan ulit yung load ng motor natin. So, mas lumakas siya ng konti ulit sa gas. So, yung series of data na yon na nakuha natin, in-average natin yung gas consumption niya. So, ayan, nakakuha tayo ng 37 kilometers per liter. So, ayan. So, ibig sabihin, conclusion natin, kung halimbawa, consistent na magaan yung load. Halimbawa, ikaw, ADV owner ka. Tapos, ang weight mo is nasa 60 to 80 kilograms, mga ganyan. So, possible talaga na makakuha ka ng 40 kilometers per liter. So, today guys is Friday. No? So, hindi nga tayo agad nakapag-upload ng Monday kasi nga, naggawa pa tayo ng experiment nitong mga nakarang succeeding days para makakuha ng magandang data para dun sa average consumption natin ng gas. So with all that,
So, yun nga, nakakuha tayo ng 37 kilometers per liter na average gas consumption. So, yun. Alright. Sa tumitinding inflation rate ng Pilipinas ngayon, isang edge ng motor natin kung siya ay matipid sa gasolina. So, kahit pa paano, makakatipid tayo sa ibang aspeto ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, in that sense, si ADB ay may advantage sa pagkakataon ngayon. And next time, meron nga pala tayong i-review na bagong motor. No? So, ayan. So, stepping stone natin sa pag-review ng bagong motor. So, abangan nyo kung anong motor yun. So, siguro sa susunod na vlog na yun. So, niluluto na natin siya. No? So, ayan. Maraming salamat sa panonood. Keep Moto. Peace out.